Ang pagkatampad, ang sinseridad, kag bisan pang abilidad, wala sang kalidad. Kunyara kita sa kadudulman, kag kun wala ta nauyatan, kag ginakabuhi ang kamatuoran. Welcome, mga viewers sa aton nga channel. In His presence there is peace. Ako sa liwat si Abian Doc. Magadulong sang liwat sing mga pagtuon may tungod sa tagna sa libro sang Daniel. Aton mas ma-appreciate ang mga pagtuon kon aton nahatagan sang pagkapanahon ang pagpamati sa nagligad naton nga mga topiko halin sa mga tagna 1, numero 2 kag subong amo ang numero 3. Yari na kita sa tagna number 3, part 3 sang Daniel 8. Ang tigulo, ang tawo nga gulpi nagpakita sa palananawon ni Propeta Daniel. Sa Daniel Kapitulo 8, si Daniel nakakita sang duha ka palananawon. Sa una nga palananawon, ang gamay nga sungay nagatake sang sanktuaryo kag sa mga katawhan sang Dios kag ginhapay niya ang ginatawag nga adlaw-adlaw. So no ini sa aton natun-an man sa nagligad naton nga duha ka videos, part 1 and part 2. Sa Daniel 8:11, nagpabugal ini bisan sa prinsipe sang mga butang sa langit kag ginkuha sa prinsipe ang adlaw-adlaw nga halad kag ginrumpag ang malig-on nga nahamtangan sang iya sanktuaryo. May mga madamo kita mga punto kung paano ginatake ang sanktuaryo. Kung aton basahon sa bersikulo 8, kag ginhulog ang pila ka bituon kag gintasak ini. Natun-an naton sa nagligad kung sino ini mga bituon sa Dios. Sila nagarepresentar sa mga tawo sang Dios nga amo ang mga banuahanon sang langit. So makita nato ni sa Exodo 12:41, Daniel 12:3. Sa bersikulo 24, ginhambal nga halitan gid niya ang mga gamhanan pati na ang balaan nga mga katawhan. Aton actually ini siya makita halin pa sa Daniel 7:25 kag ining ginatawag naton 1260 ka tuig aton na ini siya na compute sa nagligad aton nga topiko. Amo ini ang tuig sa iya gahom sang naisa ang simbahan kag estado, which is natabo ini sang 538 AD tubtob sa 1798 AD. Sa bersikulo 11 kag bersikulo 25, nagasiling nga nagapabugal ini bisan sa prinsipe sa mga butang sa langit kag pamatukan niya bisan ang prinsipe sang mga prinsipe. Paano niya ini himuon? So ginbuslan ang otoridad ni Jesus sang tawhanon nga nagakuha sang lugar sang Dios diri sa kalibutan. Amo na kagina sa bersikulo 11 atong ginbasa nga ginkuha sa prinsipe ang adlaw-adlaw nga halad kag ginrumpag ang malig-on nga nahamtangan sang iya nga sanktuaryo. So paano ini? So ang pagka-tagapatunga ni Jesus nga amo ang aton pinakamataas nga saserdote sa langitnon nga sanktuaryo, ginbuslan sang tagapatunga nga tawhanon kag mga santo nga larawan. Sa bersikulo 12 ginsiling ginhaboy sini ang kamatuoran sa duta kag ginhimo sini kun ano ang luyag niya nga magmadinalag-on ini. Paano niya ginhimo ato? So makita mo nga ang mga doktrina nga hindi base sa pulong sa Dios ang ginatudlo na sini nga sungay. Kag ang otoridad sang Biblia ginbuslan sang tradisyon. So referring sa the same gyapon nga bersikulo 12, aton makita nga ginbag-on niya ang mga panahon kag ang kasuguan nga ginpundar sang Dios. Amo na sini nga tion nga sa diin gintagna nga ang una nga Sunday law gin-enact ni Constantine the Great sang 321 AD, which is kahibalo kamo nga sa Biblia wala gid ang adlaw nga pahuway ang ikapito lang ginhambal sang Dios. So, sa tapos nga gina-enact sang isa ka pagano nga imperyo, although gina-adaptar niya nga Kristiyano ang ngalan sang pinaka-opisyal nga reliyon, pero ginpadayon niya ang pagtudlo kontra sa mga palatukuran sa Dios. So, after nga gin-enact ini,
then gin-reinforce kag gin-propagate sining gamay nga sungay ang pagbaylo sa kasugoan sa Dios. Makita na naton sa Daniel 7:25. Ato natunan nga nagapadayon ang ministeryo ni Jesus, kag nagapadayon siya nga nagkakabuhi, kag nagapatunga para sa aton bisan nga ginahimo sang gamay, kung ano ang ginahimo sang gamay nga sungay. So aton makita ang iya pagpatunga subong. Sinigid nga tinion halin sa tong panahon nga nagsulod siya sa templo sa langit, halin sa iya nga pagkalansang sa cross. So ang gamay nga sungay nga nagatake sa langit non nga mga butang nga sulod sa gintalana nga panahon, ini magbalidalag-on sa iya tinutuyo. Sina lang nga period sang panahon. Nga gindalagid sang Daniel nga tagna ang sanktuaryo. Bangod ang sanktuaryo nagalarawan sang ministeryo ni Jesus para sa aton. Aton natunan sa nagligad nga ang sanktuaryo nagatudlo sa aton sa kay Jesucristo. So kung aton lantawon, ang altar of burnt sacrifice nga nabutang sa outer court nagasimbolo sa kay Jesus nga among kordero nga nagsakripisyo sa cross. Kung aton lantawon sa laver of water nga ara man nabutang sa outer court, nagarepresentar ni sa kay Jesus nga ang tubig sang kabuhi nga nagatinlo sa aton sa mga kasalanan. Ginihemplo ini paagi sa iya mismo kaugalingon nga pagdemonstrar sang bautismo. So aton makita amo na siya ang mga services sang si Jesus yari pa sa kalibutan bilang nag-set sang ehemplo kag kung ano ang ministeryo ginhimo niya dito sa outer court. So ang outer court nagasimbol sa earth. Pero aton makita naman nga sang ara na si Jesus sa langit, kung aton lang taon sa bugna naglakat siya tunga-tunga sang 7 ka mga candlesticks, nagasimbolo nga si Jesus ato na sa langit. So botsilingon amo na itong gitawag nga the holy place pagsaka niya sa langit. So ining golden candlestick, the 7 golden candlesticks, nagasimbolo sa kay Jesus Christ nga amo ang suga sang kalibutan, kag siya magsiling ka gani suga kapawa may angot ini sa ginatawag kamatuoran. So si Jesus Christ ang kamatuoran. That's why naghambal ito, I am the way, the truth, and the life. Siling ni Jesus Christ. Ako ang paagi, ako ang kamatuoran, kag ako ang kabuhi. So, another nga makita mo sa sulod sa holy place, sa sanctuary, which is subong ara sa langit, nagasimbolo ini sa kay Jesus Christ nga amo ang tinapay sang kabuhi. Kag ang tinapay sang kabuhi, amo actually ang iya nga pulong. No, sa aton makita nga nagahatag kabusgan sa aton spirituhanon kung kita nagapamati sa iya mga pulong kag nagatuman. So, ang ministry ni Jesus Christ as the bread of life. Ang altar of incense nga nakita mo sa holy place sang earthly sanctuary kag nagarepresent man sang langit subong. Nagahambal nga si Jesus among aton nga tagapatunga. Ginabaton niya ang mga ginasabat ang aton nga mga pangamuyo. So makita mo nga aton ang aso sang insenso nagarepresentar sang mga pangamuyo naton. So amo ini siya ang holy place. So aton makita nga once a year ang high priest dito sa earthly sanctuary nagasulod dito sa most holy place once in a year. Isa ini siya kapag hukom sang Israel. Isa ini siya ginatawag naton Day of Atonement. Kag si Jesus Christ nagrepresent siya nga amo ang aton nga pinakamataas nga saserdote hasta subong nga panahon kung basahon mo ang Hebrehanon, nagapakitluoy siya para sa aton sa panahon nga kita nagapalapit sa iya bangod ang iya nga grasya, no? Bastante. My grace is sufficient for all of you. That's why makita mo nga ang iyang pagministeryo para sa tanan nga mga tawo. So subong nagsulod siya sa most holy place. Pero may time na siya kung saan o siya nagsulod, which is tun-an nato ni sa dason pagid naton nga leksyon. So, sa most holy place, makita naton nga the only furniture nga makita mo among the Ark of the Covenant. Nga sa sulod silang arka sang pagpakigsaad o ang kaban sa pagpakigsaad, nakabutang dito mismo ang kasuguan sa Dios. Kag ining iyang kasuguan, amo mismo ginatawag nga wala katubtuban nga pagpakigsaad. In other words, nga ang ginbutang ato ang 10 Commandments or the law of God sa idalom sinang
um, Ark of the Covenant nga nabutang sa pinakabalaan nga lugar. Nagasimbolo ini dito sa langit kasadin si Jesus Christ. Nagsulod dito sa pinakabalaan nga lugar para sa paghimo sang iya function bilang nga aton pinakamataas nga saserdote, pero nagaatubang siya dito mismo sa tubangan sa Ark of the Covenant. Nagasimbolo nga si Jesus Christ ang patas kag maluluyon naton nga hukom. Just imagine kung ano ang aton bintaha kung si Jesus Christ nakaangot kita siya sa tanang panahon. So dito sa Most Holy Praise, siya ang gaak nga saserdote, siya man ang nagaak as hukom. Kag aton makita nga dito ara ang kasuguan sa Dios bangod ang paghukom may kalabtanan sang kasuguan. May ara bala paghukom nga wala sang kasuguan? So in other words, hindi patas kuno ay. So Jesus Christ, the judge, ato na makita sa Juan 5:22 nga mismo gintugyan sang amay sa iya ang pagkahukom. Okay. So, in other words, amo ni ang mga ministries ni Jesus sa heavenly sanctuary nga gin-demonstrate diri sa aton sa earthly sanctuary agud mahangpan naton kung ano ang pamaagi sang kaluwasan sang ginhimo gintanyag sang Dios para sa katawhan. So kung matapos ang ministeryo ni Jesus sa sanctuaryo, sa pinakamataas o pinakabalaan nga lugar, magabot ang panahon nga magagawa na siya. Kag kung magagawa siya, anong matabo? Hindi na siya tagapatunga. Hindi na siya ang pinakataas na saserdote. Hindi na siya atong nagliligad nga mga ministeryo, kundi magabalik niya sa ulihi nga si Jesus nga amo ang hari sa mga hari kag Ginoo sa mga Ginoo. Siya magakari sa liwat sa pagluwas na gin sa aton. So in other words, hara pa siya sa pinakabalaan nga lugar, nagapakitluoy para sa aton. Siya mismo ang atong pinakamataas nga saserdote, kag siya mismo ang atong mahukom, kag may basihan ang iyang hukom. Amo na aton nga kinahanglan hangpon gid ang significance sining sanctuary. Okay, magapadayon kita sa iban nga mga teksto sa Daniel 8. Diri sa verse 13 nagasiling, nabatian ko nga nagahambal ang isa nga balaan, kag ang isa pa kabalaan nagsiling sa isa ka nagahambal. Daw ano kalawig ang palananaon tuhoy sa adlaw-adlaw nga halad, kag tuhoy sa paglapas nga ginabangdan sang kahapayan, sa pagtasak sa balaan nga duog, kag sa mga butang sa langit. Siguro nagapamangkot ning isa ka balaan sang nakita nga kung paano gin-atake sining sungay ining ang sanktuaryo. So aton makita diri nga namangkot siya ano ini kalawig. Siguro ka pamangkot mo siya san o ni masugod kag san o ni siya matapos. Sa bersikulo 14, ginhambal rin nagsiling siya sa akon, in other words, nagsabat mismo ang isa kabalaan kag nagatubang na kay sa ka Daniel, matabo ini sa sulod sang 2,300 ka adlaw, kag ang balaan nga duog ipasag-uli sa nakakaigo nga kahimtangan sini. Kung aton lang tawon dito sa ang pulong sa Dios nga version sang Ilonggo, nagasiling matabo ini sa sulod sang 2,300 kaaga kag hapon kag dayon limpyohan ang templo. Kay kun aton basahon sa King James Version, then shall the sanctuary be cleansed. Okay, so ang term is limpyohan. In other words, ibalik siya sa iyang lugar kay nahigkoan na siya. So amo nang bot siningon sini. Bersikulo 15, nagasiling samtang nagatanaw ako sang sadto nga palananawon sang nagahuna kon ano ang iya kahulugan. Gulpi lang nga may nagtindog sa akong natubangan nga daw sa tawo. 16, dayon may nabatian ako nga tingog sang tawo halin sa suba sang ulay nga nagasiling, Gabriel, isaysay sa iya ang kahulugan sang palananawon nga iya nakita. Siguro ang tao nga nakita ni Daniel nagsugo sa kay Angel Gabriel nga pahibala siya, i-interpret, isaysay ang kahulugan. 17, sang nagpalapit si Daniel sa akon, nagluhod ako sa kahadlok. Pero nagsiling siya, tawo, dapat maintindihan mo nga ang imo palananawon parte sa katapusan
ngation. But silingon hindi ni sa panahon niya, no? So hindi siya dapat makulbaan kay sa katapusan pa. Versikulo 18, samtang nagapakighambal siya sa akon, nalipong ako nga naghapa sa duta, pero ginuyatan niya ako kag ginpabangon. Versikulo 19, nagsiling siya, sugiran ko ikaw kung ano ang matabo sa palabuton, kung ipakita na sang Diyos ang iya kaakig, kay gintalana na ina nga katapusan nga tion. Sa Daniel 8:20 hasta 25, ang sugpon ginidetalye ni Gabriel ang kahulugan sang ikaduha nga palananawon. So, ginpaathag niya ang una nga nakita ni Daniel sa pagsugod sa Daniel 8, amo sa bersikulo 20 nagasiling, ang nakita mo nga karnero nga lalaki nga may duha ka sungay amo ang hari isang Media kag hari isang Persya. Ato natun-an nga si Daniel yara siya sa Babylonia sinang panahon. Kag halin mismo sa Daniel 2, Daniel 7, nagsugod halin sa Babylonia, nagbulos ang Medo-Persia, and then 21 ang bulbulon nga kanding nga lalaki amo ang hari isang Grisya, kag amo ang talalupang doon nga sungay sa ulot sang iya mga mata amo ang nahauna nga hari. Kag nakilala naton nga sinoong sikat nga hari sa una sang Grisya, amo mismo si Alexander the Great. So, 22, tuhoy sa sungay nga napungal, nga ginbuslan sang apat, nagakahulugan ini nga may apat ka ginharian, nga maghalin sa iya pungsod, apang hindi sila pareho kagamhanan sa iya. In other words, nag-breakdown actually ang Grisya, kag napihak siya sa apat ka ginharian, which is ang ilang mga general, no? Which is si Cassander, si Lysimachus, si Seleucus, kag si Ptolemy. Makita mo nga naghina sila nga hindi sila pareho sa gahom ni Alexander the Great. 23, sa hingapusan nga tion sang ila paghari, sa tion nga sobra na gid ang ila paglapas, may magagahom nga mapintas nga hari nga makahangop sa makalilibog nga mga pinamulong. 24, mangingamhanan siya apang indi paagi sa iya kaugalingon nga gahom. Manglaglag siya sa tumalagsaon nga paagi, kag mangin madinalag-on siya sa iya ginahimo. Halitan niya ang mga gamhanan, pati na ang balaan nga katawhan. Okay, versikulo 25, tungod sa iya pagkatuso, magamadinalag-on siya sa pagdaya sa madamo, magapabugal ang iya tagipusoon, kag sa tion nga ang mga tawo wala nagakahangawa, laglagon niya ang madamo. So kung aton lang tawon, sundo nato naging ang sequence halin sa Daniel 2, Daniel 7, pariho lang sa Daniel 8, nagsundanay ang ginharian. So wala na liwan nga ginharian nga nagrepresentar sining description, kundi mismo ang Roma. So halin sa pagsugod pa lang, amo gining pasunod. Kung lantaon mo ang kasaysayan sa kalibutan, amo ni nga mga ginharian ang nagpasunod. Ginadetalye na lang sang dugay pagid, samtang nagapalayo kita, no? Sa part sa next nga mga chapters sang Book of Daniel. Okay. Dayon, sugpon sa versikulo 25, pamatukan niya bisan ang prinsipe sang mga prinsipe. Of course, kabalo kita nga si Jesus Christ inang prinsipe sang mga prinsipe. So aton makita nga mismo apang laglagon siya indi paagi sa kamot sang tawo. So paagi sa instrumento nga among Roma, siya mismo sa panahon nga ang Roma ang nagahom sa kalibutan, ang imperyo nga Roma, si Jesus nabunag kag dira siya mismo napatay. Actually, ang kamatayon ni Jesus is siya nagpakamatay. No, kung aton lang taon balik ang mga teksto, nga aton ginlantaw sa nagligad, versikulo 23, ang Roma, mangingamhanan siya apang indi paagi sa iya kaugalingon nga gahom, nga ginhambal ini. Paano nangin gamhanan ang Roma kag indi paagi sa iya kaugalingon nga gahom? No, siguro kung aton lantawon nga na-describe naton sa earlier nga part sang aton pagtuon sa tagna, nga sa likod sining mga gahom may ara sang dako pagin nga gahom nga sa diin gusto mag-agaw sang lugar sa Dios.
That's why gingamit niyang Roma nga instrumento mismo sa pag-atake sa sanktuaryo sa Dios. Kung basahon naton sa Isaias 14:14 nga sa diin may tinuga sa langit nga among pinakalapit sa trono sa Dios nga amo si Lucifer. Kag makita mo kung paano niya ginhambal ang iya luyag. Kag ginhambal niya sa Isaias 14:14, magasaka ako sa ibabaw sa mga panganod, himuon ko ang mga kaugalingon, ang akon kaugalingon nga kaangay sang labing mataas. Ambisyoso siya. Gusto niya labuan ang Diyos. Gusto niya labuan, tupungan gali ang Diyos, sorry. Gusto niya gani labuan mismo ang prinsipe sa mga prinsipe nga amo ang anak sang Diyos. So ano pa gid ang mga description diri may tungod sang Roma? Pati na ang balaan nga katawhan. So paano ni? So ato natun-an sa nagligad kung ang Roma ano ang mga ginatake niya. So makita naton ginatake niya ang south, which is part sang Mediterranean, and then ginatake niya ang east, which is amo ang Grisya, kag ginatake niya ang ginatawag glorious land, which is amo ang Judea. Kag masiling ka diri nagwa ang anak sang Dios, kag diri nagsugod tubo ang mga katawhan sa Dios nga among gintawag ang mga balaan nga mga katawhan. That's why nga ginbutang diri sa nga ang Roma nagfit sa picture sa description may tungod sa gahom nga nagbulos sa Grisya. Okay, may ara pa kita sang ibalikan nga teksto, versikulo 25, nagahambal may tungod sa Roma. Tungod sa iya pagkatuso, magabaninalagon siya sa pagdaya sa madamo, magapabugal ang iya tagipusoon, kag sa tion nga ang mga tawo wala nagakahangawa, laglagon niya ang madamo. Anong bot silingon sining wala mga tawo, wala sa panahon gali nga wala sang nagakahangawa. Nagapadayon siya ang paglaglag. May panahon nga sa din ang Roma daw nakapahuway man sa ginatawag naton inaway gid, no? Wala man nadula totally ang gamo, pero times of ease, it was called times of peace kung sa English pa. Then panahon nga sa daan bisan sa among hilway nga panahon, that is around mga 200 years, na duhagid ka mga century, no? Hilway siya nga wala sang dinagdagko kay nga mga pagpakig-away, and yet nagapadayon siya sang paglaglag sang madamo. So amo nang ginatawag nila nga mga times of ease, ang Pax Romana. Ano ining Pax Romana? Okay, gusto ko mo ipakita sa isa ka graph. Naghambal may tungod sa isa ka linear sequence sang history halin sa panahon sang Babylon tubtob sa aton panahon subong. Kagato makita diri nga ang figure nga makita naton diri is about damgo sa Daniel 2. So sa Daniel 2 aton makita ang different metals nagrepresent sang kingdoms. Ang una among Babylon, which represents the gold, and then from 605 to 539 BC nagbulos ang Medo-Persia, and according sa world history amo gid man natabo from 539 BC to 331 BC nagbulos nga naghari ang Grisya nga antes pagkatapos sinagali shortly before natapos ang iyang paggahom natabo ang pag-divide sa Greece sa apat ka nagkalain-lain nga divisions under sa ngalan sa sa apat man ka general ni Alexander the Great. Nag-end ang Grisya sa 168 BC kung sa di nagsugod naman ang Roma, which is Western Rome, nga naglast siya until 476 AD. Pero makita naton diri sa kabilugan, kung aton lantawon, hatagan tani siya sang isa ka illustration. So makita naton diri nga ang kalawigon sa pag-rule sang Roman Empire is kalawig katama from 168 BC to 476 AD, around 600 years I think. And then makita naton nga may transition ang Rome from Imperial Rome as an empire, kag nahugno ang Imperial Rome pero nag-translate siya from Imperial Rome to Papal Rome. Kag diri na siya ang existence sang iron and clay dito sa Daniel 2. Pero ang Imperial Rome aton makita diri ang Papal Rome diri na nagsugod ang union of church and state. Pero ang aton ginatry emphasize diri, no, kun imo lang tawon,
sa aton pagtuon nga ang Europa, okay, na-divide ang aton nga Imperial Rome, na-divide into modern kingdoms of Europe. And then makita naton nga there was a certain time nga sa diin 1,260 years from 538 AD nag-union of church and state. That's why gin-define sa Bible sa time, times, and half the time, which is equivalent to 1,260 years nga nag-end siya sa 1798 sang gindakop ang Pope. Diri nagpungko ang first nga Pope nga amo si Vigilius, and then nga sa diin gin-install ni Justinian. And then, there is si Pius VI. From that time on, hindi na ang Roman Empire or ang papacy, wala na siya naggahom sa mga ginatawag naton political affairs. So, aton makita diri nga ang aton pinaka-highlight actually, no? Amo ni actually ang Pax Romana sa gin-explain naton sa previous slide. Nga sa din for around 200 years, Pax Romana, there was ginatawag siya Roman peace nga sa diin sa pagahom, no, sa una sa Imperial Rome before sa birth ni Jesus Christ, kay si Jesus ginbata sa 4 BC, and then nalansang siya sa cross sa 31 AD, kag dira man siya napatay, dira siya nabanhaw, kag amuman nga panahon nagbalik siya sa langit, that is 31 AD. So pero diri nga period, no, within that period nga sa diin ara ang Christians man, makita naton nga there was actually Roman peace. Wala siya major wars. Nakita mo kadako sang iya nga time sa pag-rule sang Rome. So aton makita diri nga without major wars, may Roman peace. That's why gin-describe dito sa Daniel 8:25 nga tungod sa iya pagkatuso magmadanalag-on siya sa pagdaya sa madamo, magapabugal ang iya tagipuson, kag sa tion nga ang mga tawo wala nagakahangawa. Amo ning Roman peace. Laglagon niya ang madamo. So nagpadayon gyapon ang persecution niya sa Christians sini nga panahon. Okay. So kung aton lang tawon sa sugpon dito sa aton mga text, sa sugpon sa verse 25 sang Daniel 8, pamatukan niya bisan ang prinsipe sa mga prinsipe. So siya mismo ang nagdakop sa kay Jesus Christ. It was the Rome, and then ila ginlansang siya sa krus, no? And then ginhambal sa sugpon diri apan langlagon siya indi pa agi sa iya sa kamot sang tawo. Okay, aton dapat hangpon ini siya. Anong buot silingon sini? Laglagon siya indi paagi sang kamot sang tawo. So sinong laglagon? Si Jesus Christ, no? Ang prinsipe sa mga prinsipe. Laglagon pero hindi siya paglaglagon sa mga tawo. Paano kasi nga hindi paagi sa kamot sang tawo? Nga mga Roma gani among naguyat sa iya, naglansang sa iya, nagbitay sa cross, naglubong sa iya, anong buot silingon sina, no? Bala nagkadto si Jesus Christ sa kalibutan, agod lang magdala sa may balita, ano lubasaden, gindakop siya para nga gin paanto siya, no? Actually, it's not that way. Nga ginhambal nga hindi paagi sa kamot sa tao. Gingamit lang actually ang Roma bilang isa ka instrumento sa katuyuan, no? Kay tungod ang Roma isa ka pagano nga nasyon nga hindi magpati sa Dios. That's why siya ang gingamit sang yawa, which is gindescribe sa verse 24 apang hindi paagi sa iya kaugalingon nga gahom. Now, ano karon? Paano naton masiling nga hindi paagi sa kamot sang tawo nga nakahambal ini nga teksto? Okay, aton lang tawon sa gindescribe ni Jesus Christ sa isa ka teksto. So aton makita si Hesus Kristo pagalaglagon hindi paagi sa kamot sang tawo. Juan 10:18. Wala siling ni Jesus Christ niya, wala sing may makapatay sa akon kung hindi ko ini pag-itugot. Pero kabubuton ko nga ginhatag ang akon kabuhi. Paggusto ako sa paghatag sini, kag paggusto man ako sa pagmawi sini. Amo ini ang ginsiling sang amay sa akon. In other words, ginhambalan siya sang amay, kag siya maghimo sang iya desisyon kung iya ni himoon ang pagtugyan siya kabuhi kay paagi siya gusto niya tubson ang tao. In other words, kung wala nagpasugot si Jesus Christ nga amo tong matabo sa iya, hindi man siya guro malansang sa cross. Galing kay amo tong ginhimo nila
nga way sa pagpatay sa kay Jesus Christ, pero ang pagsakripisyo ni Jesus Christ iya ginpili. Nagbalik siya kadto siya sa kalibutan agud magpakamatay actually para sa aton. No? Amo nang ginhambal niya para sa aton. So kung wala niya gintugot, anong mahimo? No? Sang mga gahom kay ang Dios ang gabuot sa mga ginharian nga nagapasunod sa kalibutan kun aton lantawon ang konteksto sang tagna. Okay, madiretso kita anay sa Daniel 8:26. Ginhambal rin matuod nga ginsiling sa palananawon tuhoy sa mga adlaw. It's referring to the days na mention dito sa nakita sa palananawon ni Daniel. Apang isikreto mo ang palananawon, ginhambalan siya sa anghel, kay nagapatuhoy pa ini sa palaabuton nga mga adlaw. So in other words, kung makita mo, maintindihan mo, hindi mo anay ipagwa, hindi mo anay reveal, no? Kay hindi ni para sa imong panahon. Pero ini mga bagay nagpalibog sa ulo niya, no? Naglibog ang ulo, 2,300 ka mga adlaw. Ano man ina man. So in other words, kung lang taon mo sa dason nga bersikulo, okay, antes sa katapusan ng bersikulo, ato makita nga si Daniel actually naglibog. Kay daw nakakita siya sang duha ka horror movies nga nagpasunod. Ang una nga horror movie may kandi nga may isa ka sungay nagpatay sang karnero nga may duha ka sungay dason sa ulihi, may gamay nga sungay nga nag-atake sa mga langit nun nga mga butang, ginatake ang katawan sa Dios, ginatake ang santuaryo, kag ang adlaw-adlaw ginatake ang prinsipe sa mga prinsipe. Ang ikaduha nga horror movie may nakita duha kabalaan nga nagsugilanon. Kagulpi nga may nagtindog sa tubangan ni Daniel nga daw sa tawo nga nagsugo sa anghel Gabriel sa pagsaysay sa kahulugan sang una nga palananawon. Tubtob nga naglambot sa punto nga ang prinsipe sa mga prinsipe pamatukan kag malaglag. In other words, nag-confuse, naglain ang iyang pamatsyag. No, sang nakita niya ining duha ka daw nakakita siya sang horror movie. Amo na sa katapusan nga bersikulo sa Daniel 8 verse 27 nagasiling, ako si Daniel ginkapoy kag nagmasakit sing pila ka adlaw. Dayon nagbangon ako kag nag-alagad sa hari apang natingala gid ako sa mga butang nga ako nakita kag wala sing makahangop sini. So kung imo matalupangdan ang konteksto sa tagna sang Daniel nakasentro sa kay Hesus Kristo. Imo lang taon Daniel 2. Si Hesus Kristo nga magkari nga ang iya ginharian amo ang wala katubtuban. Kung lang tawon mo sa Daniel 7, si Hesus Kristo ginhatagan sang Dios ang Amay, sang bug-os nga awtoridad sa langit kag sang duta. Kung imo lang tawon sa Daniel 8, si Hesus Kristo nga nagpakamatay para sa aton kag subong sa sini nga tion siya amo ang aton nga pinakamataas nga saserdote kag tagapatunga or tagapagpatunga sa aton kag sang Amay sa langit. Halin sa kapitulo 1 sang Daniel tubtob Daniel 12, ang tanan nga kalibutanon nga hinabo nagalibot sa kasaysayan sang dako nga pagsumpunganay sang tunga-tunga ni Jesus kag ni Satanas nga nagagamit sa mga pagano nga mga ginharian kasubong sang Babylonia, Medo-Persia, Grisya kag tubtob subong nga amo ang Roma. Aton makita kung paano ginhimo ang tanan nga mga bagay sa pagguba mismo sa katuyuan sang Dios diri sa kalibutan nga ginagamit mismo sang yawa ang pagano nga mga nasyon. So ini dako nga kontrobersya sa tunga-tunga sa kamatuoran kag sayop, sa tama kag mali. Kag kita may labot sini nga pagpakig-away sulod sa aton mga pagpili. Now, kung aton lang tawon, ang tagna naghatag sang maathag mensahe nga sa ulihi magmadinaogon si Jesus. Kag ang iya ginharian amo ang magluntad sa walay katubtuban. So balik kita sa mga basic nga mga pamangkot nga si Jesus nagkari para magpakamatay.
Of course, ang sabat naton, agod nga mahatagan kita sang paglaom sang aton nahulog nga sitwasyon. Ang Juan 3:16, nagsiling nga, ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala, kundi hatagan sang kabuhi, nga wala sing katapusan. That's why nagpakamatay siya para sa amo na nga rason. Ano ang konsekwensya sining aton makasasala nga sitwasyon? Nga kinahanglan tubson, nga kinahanglan luwason ni Jesus Christ. Sa Roma 6:23 ang kasiling, kay ang bayad sang sala, amo ang kamatayon. So kung sundon naton, once nakasala ikaw, ari kita sa isa ka makasasala nga sitwasyon. Nga tanan kita bisan ano kakabuot, ano kakatutom, ang kamatayon gyapon ang punta sang aton kaladtuan. Unless kung may paglaom nga ihatag sa aton kag amo ini ginhimo ni Jesus Christ para mahatagan kita sang paglaom. So, kinahanglan atong kilalahon paano naton mahibalo nga nagahimo bala ikaw sang sala kung hindi. Paano naton ma-define kung anong sala? Ang Biblia mismo naghatag sa aton sini nga mga teksto. 1 Juan 3:4. Ang bisan sino nga nagapakasala, nagalapas sa mga sugo sang Dios, kay ang sala among paglapas sa mga sugo sang Dios. In other words, kung imo gindula ang kasuguan sang Dios, nagakabuhi ka sang kabuhi nga nagapanglapas. No, kay wala sang Dios gindula ang kasuguan. No, okay, that's why ang sala ang paglapas sa iya kasuguan. Sa 1 Juan 5:17 ang kasilin, ang tanan nga buhat nga hindi matarong sala. In other words, makasasala gid ang aton nga kondisyon. Roma 14:23, ang pagkamatuod, ang tanan nga hindi suno sa pagtuo sala. In fact, may description pagid sa dason naton nga verse. Mateo 15:18-20. Apang nagagawa sa baba, nagahalin sa tagipusoon. Kag amo ini ang nagapahigko sa tawo. No? Damo nagasiling nga hindi ang nagasulod, kundi ang nagagawa. Hindi siya about food. No? Lantawan ng verse 19. Halimbawa, nagahalin sa tagipusoon ang malaot nga pangatarungan, pagpatay, paghilahi, sexual nga immoralidad, pagpangawat, hindi matuod nga pagpanaksi, kag pagpasipala. That's why naghambal sa 20, amo ini ang nagapahigko sa tawo, apan ang magkaon nga wala nakapanghinaw sing kamot, wala nagapahigko sa tawo. Okay, I hope naintindihan nato ng botsilingon sini nga teksto. So in other words, ang iya kamatayon, iya nga ginpili. No? Ginpili ni Jesus Christ nga akon agyan ini pagantos. Pwede niya tawgon ang linibo sa mga madugtunda bisan sa pagguba sang kalibutan agod nga hilwayon niya ang iya kaugalingon halin sa pagantos nga iya pag-agyan. Amo na siling nga, he could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. Pero ginpili niya ang pagpakamatay kay kita ang hiyara sa iya nga huna-huna. Para sa imo kag sa akon nga kita may paglaom kag kaluwasan. Si Jesus lang gid ang takos nga magtubos sa aton kag wala na sing iban nga dalan. Wala na sing iban nga magpatunga. Tanan kita makadiretso sa kay Jesus paagi sa atong pagtuo. Way na sang iban nga tagapatunga nga makalabot kita sa Amay. Luyag niya nga ikaw kag ako magmadinalag-on paagi sa iya. Paagi sa iya madaog naton si Satanas ang yawa. Makalisok itahalin sa paghimo sing kalautan kag sayop. Ang imo pagpili upod sa pagtuo makahimo sang dako nga diferensya para sa imo. Paagi lang gid sa kay Kristo makaagom kita sing matuod-tuod nga gugma, kalipay, paghidait, pagbatas, pagkamaayo, pagtuo, pagkalulo, kag paghagan-hagan. Ikaw abiyan, ginakinahanglan mo man inatanan sa imo nga kabuhi.
makapalapit ka bisan subong gid dayon sa iya, bisan sino ka man, bisan diin ka pasubong, bisan ano ang sahi sang imo nga pagkatawo, bisan ano pa kadulom sang imo nagliligad. Si Jesus gahulat lang sa imo. Yara pa siya sa pinakabalaan nga duog sang langit nun nga sanktuaryo. Samtang mayara pa kita sang panahon, himuon mo bala, ina. Mga muyo kita, amay namon nga langit nun. Salamat sa amon pagtuon sang imo matuod kag masaligan nga pulong nga nagadugang sa amon nga kaihibalo. Salamat sa pagpadala mo sang imo anak nga si Jesus nga nagtubo sa amon agud maagom. Makaagom kami sang kabuhi nga wala sing katubtuban. Giyahi kami o Dios sa amon padayon nga pagtuon kag sa amon pagkabuhi adlaw-adlaw nga amon matuman ang imo kabubuton. Salamat sa imo nga pag-ubay kag sa paglikaw mo sa amon halin sa mga pagsulay. Sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen. Dali lang gid. Mayara pa kita sang kinahanglan nga hangpon nga wala pa nahangpan ni Daniel. Ang 2,300 ka mga adlaw. Sunda ang madason nga video sa aton serye Mga Tagna number 4. Salamat sa pag-like, subscribe, follow kag share sang maayo nga balita sa kaluwasan para sa tanan.